Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 771 hanggang 800. Hindi tulad ng panahong ito. 0791. Tumingin ito, ngunit nakita ang isang batang babae na naka-green na damit, aksidenteng nahulog dahil sa isang mad-ulash na lugar sa sahig. Ito ay magiging isang taglagas lamang. May bitbit na bag ng mga nakapak na skewer at ilang side dishes ang dalaga. Nang may swing ang bag, nagkalat ang mga gamit. Nagkalat sa malapit na mesa ang ilang skewer ng karne at side dish na puno ng mantika at tubig. Nagulantang ang 4 na lalaki at babae na nag-iinuman at nagbuboxing. Isang nakaistilong batang babae ang may ilang tuhog ng kelp na sutla at tuhog ng tupa sa kanyang palda, at napahiyaw pa. Yung palda ko. Galit na pinandilatan ng babaeng may makapal na makeup ang dalagang bumagsak sa lupa, nagmamadali ka bang muling magkatawang tao? Anong tinatakbuhan mo? Nang bumangon siya sa lupa, marami rin siyang mantsa sa mga kamay at damit. Pagtingin sa maruruming tuhog, mukhang agrabyado at balisa ang dalaga, at humingi ng paumanhin sa katabi niyang table. I'm sorry. Hindi ko nakita ng malinaw ang tubig sa lupa, itinaas ng dalaga ang kanyang ulo, natatakpan ng kanyang mahabang bangs ang halos lahat ng kanyang mukha. Isang maselang mukha na may mga buto ng melon, ang balangkas ay mukhang perpekto, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na may nakakatakot na birthmark sa kanyang mukha, na ginagawang halos kalahati ng kanyang mukha ay nakakatakot. Nakakatakot. Oo, tapos na kung hindi mo mabasa ng malinaw. Pasensya na, kapaki-pakinabang, bakit kailangan mo ng pulis? Alam mo ba kung gaano kalaki ang binili ng nanay ko nitong dyer na damit? Galit na tumayo ang fashionable girl, at agad na tinulak ang babaeng naka-green shirt. Napaatras ang dalaga at hinampas ang mesa sa likod, ngunit hindi siya naglakas loob na tumangala, nakayuko lamang siya at sinabing, I'm sorry, I really didn't mean it, I'm really sorry. Mahina ang boses ni girl, maganda ang pakinggan, ngunit sa oras na ito siya ay labis na nababalisa, nanginginig, at natatakot, na nagparamdam sa mga tao lalo na sa awa. Tumayo ang nobyo ng dalaga, inakbayan ang dalaga at sinabing, baby, calm down, look at this stinky girl, she looks so sunt, lahat ng tao ganito, at nakakaawa, nakakatamad magalit sa kanya. Wala namang pakialam kung pangit ang itsura niya. Sinadya yata niya. Nainggit siya sa pagiging gwapo ko, kaya sinadya niyang dinusahan ang palda ko. Marami na akong nakitang babaeng singkit ang mata. Sinulyapan ng dalaga ang dalaga nang may pagkadismaya. Punong-puno na ng luha ang malaking mata ng birthmark girl na nakalantad sa pagitan ng kanyang bangs. Pinaliit niya ang kanyang katawan at sinabing, Miss, magkano ang babayaran ko sa iyo? Babayaran kita kung kaya ko. Katulad mo, may pera ka bang pambayad sa akin? Ang damit ko ay nagkakahalaga ng 18,000. Mayabang na sabi ng dalaga. Sobrang mahal. Nagulat ang babaeng may tanda ng kapanganakan. Hindi mo ba kayang bayaran? Pangit na bastard, malas ba talaga na makilala ka? Pakiramdam ng mga bisitang katabi niya ay kaawa-awa ang dalaga, ngunit kung sino man ang dumihan sa kanyang damit ay hindi na kumibo. Takot gumawa ng gulo. Kinagat ng birthmark girl ang kanyang mapupulang labi, at naglabas ng handmade na pitaka mula sa isang simpleng maliit na satchel na dala niya. Binuksan niya ang kanyang wallet, at nakita niya ang isang makapal na stack ng banknotes, hindi bababa sa 40,000 hanggang 50,000 yuan. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat ng naruroon. Walang umasa na ang kaawa-awa at pangit na babaeng ito ay magdadala ng napakaraming pera sa kanyang katawan. Sa mga araw na ito, na nagdadala pa rin ng napakaraming cash, nagbabayad sila sa pamamagitan ng mobile phone o swipe card. Miss, eto ang 18,000, mabilang mo. Umorder ang dalaga ng isang stack ng banknotes at maingat na ipinadala ito sa dalaga. Nang makita ito ng lalaking nasa hapag, nagmamadali niyang kinuha ang pera, at isang kakaibang pananabik ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabing, baby, malapit na, nawalan siya ng pera, kalimutan mo na. Natauhan din ang dalaga, tumahimik, at sinabing, ang halagang ito ng pera ay sapat na para sa palda na ito. Ang mood ng aking ina na sinisira mo ay higit pa sa halagang ito ng pera, ngunit mayroon akong mabuting puso at hahayaan kita sa pagkakataong ito. Tumango ang babaeng may tanda ng kapanganakan, salamat, may gagawin ako, mauna na ako. Sa sandaling ito, isang figure ang lumapit sa dalaga. Girl, niloko ka nila. Hindi genuine from dyer ang damit niya, peke lang. Halos 100 yuan na. Si Yefan ang dumating. Nang makita ang nangyari doon, hindi napigilan ni Yefan at Ning Zimo. Ang iba ay hindi nang ahas na makialam, hindi sila natakot. Sa sandaling nagpalitan ng tingin ang dalawa, naglakad sila ng may taset na pagkakaunawaan. Ang babaeng may tanda ng kapanganakan ay nakakita ng dalawang estranghero at nahihiyang sinabi, talaga. Ang dalawang lalaki at babae sa likod ay nagalit, at ang babae ay pinagalitan, utot. Ang sa matandang babae ay tunay. Ikaw ay bulag. Ngayon, malamig na sumangot si Ning Zimo, umakyat at hinawakan ang palda ng babae,
at sinabing, ang pattern ng insekto sa palda mo ay nakaprint lahat, ang tunay na produkto ay dapat bordado, sino ang mata ng aso? Bulag. Ako. Napagtanto ng dalaga na may nakilala siyang may alam, at dali-daling hinayla ang lalaki sa tabi niya, asawa, bakit ka nakatayo? Binubuli nila ako. Mabilis na itinaas ng lalaki ang kanyang manggas at binalaan si Authentic, hoy, ayaw kong manakit ng babae, umalis ka nga. Sinabi ni Ning Zimo, kung may kakayahan kang manloko ng pera ng isang maliit na batang babae, bakit hindi mo matalo ang isang babae? Halika, matatalo mo ba ako? Ano? Ang kulit mo. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamao at akmang hahampasin si Ning Zimo. Ngunit si Yefan ay umakyat ng isang hakbang kanina, hinawakan ang kamao, at may kaunting puwersa, narinig niya ang tunog ng pag-click. Nabasag ang mga buto ng lalaki at napasigaw siya sa matinding sakit. Binawi ni Yefan ang stack ng banknotes mula sa kamay ng lalaki, kumuha ng dalawa, at hinampas ito sa mesa, ito ang pera na dapat mong kunin. Pagkatapos magsalita, inabot ni Yefan ang natitirang pera sa babaeng naka-green shirt sa likod. Bawiin mo, huwag kang magtiwala sa iba sa hinaharap, mag-ingat ka sa susunod na maglakad, masama kung mahulog ka, nakangiting sabi ni Yefan. Ang babaeng naka-green shirt ay nakatingin kay Yefan ng walang laman, at pagkatapos ay sa mga banknotes. Pagkaraan ng ilang segundo, binawi niya ang pera. Ang lalaki at babae ay huminto, at ang lalaki ay naglabas ng kanyang mga ngipin at ngumisi, ikaw. Naglakas loob kang manakit ng tao. Tatawag ako ng pulis. Narinig ito ni Ning Zimo, umakyat at sinipa muli ang lalaki sa lupa, wala nang kalokohan, mag-ingat na patayin ka ng direkta. Ang momentum na hinahasa ng underground gang sa loob ng maraming taon ay higit pa sa sapat upang harapin ang mga ordinaryong taong ito. Nang makita ng mga kalalakihan at kababaihang ito ang malamig na liwanag sa mga mata ni Ning Zimo, sila ay natakot na sa wakas ay hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Lumingon si Ning Zimo at sinabi sa babae, okay lang, iwan mo na sa amin dito, umalis ka na. Salamat. Salamat, I should thank you well, pero nagmamadali talaga ako. Ako, mauna na ako, Palm. Yumuko si girl saka tumalikod at tumakbo palayo na parang may importanteng gagawin kaya hindi na siya naglakas loob na magstay pa. Kung walang birthmark na iyon, siya ay isang magandang babae, sayang, nanghihinayang sabi ni Ning Zimo. Medyo natarante si Yefan, dahil sa pagtingin sa damit ng babae, hindi ito mukhang ganitong panahon, at kakaiba ang lumabas na may napakaraming pera. Chapter 0792 Interesado ka ba? 0792. Gabi na, sa presidential suite ng isang marangyang 5-star hotel sa Huahay. 56, 57, 58, 59 na segundo, 1 oras. Ang nagbibilang ng oras sa loob ng segundo ay isang mukhang binata na may matangkad at tuwid na pangangatawan, espadang kilay at bituing mga mata. Mayabang, sando na puno ng gilas. Tumingin siya sa kanyang relo at napagtanto na kapag natapos na ang oras, pinatay niya ang TV at nakasandal sa kama. Nang malapit na siyang kumalma, napansin niyang may papalapit sa labas, baka sa mukha niya ang pagkainip, at iminulat niya ang kanyang mga mata. Pinsan, bumalik na ako. Ang batang babae na may berdeng damit at kalahating birthmark sa kanyang mukha ay nag-swipe ng room card at patakbong pumasok sa silid na humihingal. Wala siyang pakialam na panasan ang pawi sa kanyang noo, binuksan ang plastic bag ng convenience store sa kanyang kamay, at nakangiting sinabing, Pinsan, binilhan kita ng makakain, kasama ang beef jerky, fish jerky, rice balls, at lumabas ka. Walang pakialam na saway ng lalaki bago pa matapos magsalita ang dalaga. Nang inag ang batang babae, mahinang yumuko, at sinabing, Pinsan. Nagalit kita. Ji Wanqing, hiniling ko sa iyo na bilhan mo ako ng makakain sa loob ng 1 oras. Bumili ka lang ng isang bagay sa isang convenience store sa loob ng 1 oras. Tanong ng lalaki. Ipinaliwanag ng batang babae na si Ji Wanqing, hindi, nakakita ako ng bukas na barbecue restaurant dati, ngunit aksidente akong nahulog at may natapon. Natatakot akong maantala ang oras ng aking pinsan, kaya pumunta ako sa convenience store. Nahulog. Umiling ang lalaki at sinabing, maaari ka pang mahulog kung bibili ka ng pagkain, ano sa tingin mo ang silbi mo? Hayaan mong ilabas kita, ngunit hindi mo kakayanin ang walang kwentang bagay na ito. Ang maid ay hindi kasing galing ng isang maid, alam mo ba? Kinurot ni Ji Wanqing ang maruming bahagi ng kanyang damit, at medyo naagrabyado, Pinsan, ako. Alam kong tanga ako, gagawin ko ito sa susunod. Huwag kang magalit sa akin, ako. Tiyak na magsisikap ako at maglilingkod sa iyo ng maayos. Huminga ng malalim ang lalaki at sinabing, Ji Wanqing. Kilala mo ba kung sino ako? Mabilis na tumango si Ji Wanqing, ikaw ang pinsan na higit kong hinahangaan at hinahangaan. Katawa-tawa, ang sabi ng lalaki na may pang-aalipusta, hindi mo talaga naiintindihan, ako, si Yefang, ay isang beses sa buhay na pagkikita sa pamilya Ye. Henyo. Ako ang may pinakamarangal na dugo. Ang aking lolo ay ang Diyos ng digmaan sa tuktok ng martial arts. Malaki ang pag-asa ng matanda niya sa akin.
Ako ang magiging kinabukasan ni Ye at ang pinakamahusay na kahalili. Para sa isang tulad ko, bawat minuto, bawat segundo, ay mahalaga dahil ako ay nagpapabuti sa bawat sandali. Ang aking oras, hindi isang langgam na tulad mo, ay maaaring maantala. Hindi mahalaga kung ako ay iyong pinsan o hindi. Ang kailangan mong tandaan ay ang pagkakaiba sa pagitan mo at ako, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng ulap at putik. Kung hindi dahil sa tiyuhin ko, huwag mo akong kausapin lumabas ka, hindi mo man lang ako karapat-dapat na kausapin. Tumulo ang luha. Mga mata ni Ji Wanqing, at tumanggaw siya ng mariin, ay. Alam ko, huwag kang magalit, pinsan, lalabas ako kaagad, para hindi maistorbo ang iyong pagsasanay. Matapos maibaba ni Ji Wanqing ang kanyang mga gamit, tatakas na siya. Lumabas ka. Gayunpaman, muling pinigilan siya ni Ye Fang, tumigil ka. Pinsan, may iuutos ka ba? Tumalikod si Ji Wanqing at maingat na nagtanong. Kunin mo lahat ng binili mo, hindi ko kakainin ang mga basurang ito, malamig na sabi ni Ye Fang. Tiningnan ni Ji Wanqing ang bag ng pagkain at muling kinuha ito. Pupuntahan ko si Ling Yue. Bukas, matatakot ang iyong hitsura sa aking kasintahan, kaya huwag kang magpakita sa oras na iyon, sabi ni Ye Fang. Nalungkot sandali ang mga mata ni Ji Wanqing, huwag kang mag-alala, pinsan, naiintindihan ko. Ang magandang maunawaan, lumabas tayo, walang pakialam na sabi ni Ye Fang. Oh! Nang lumabas si Ji Wanqing sa silid, iniabot niya ang kanyang kamay, tahimik na pinunasan ang kanyang mga mata, bitbit ang isang bag ng pagkain, at naglakad pabalik sa kanyang silid. Samantala, sa kabilang bahagi ng karagatan. Sa isang klasikal na mansyon sa Magnesia, si General Robert ay may hawak na tubo at humihinga ng mga ulap. Ilang mahahalagang miyembro ng Kongreso ang nakaupo sa sofa sa tabi niya, naglalabas ng kanilang kawalang kasiyahan. Sumigaw ang isang miyembro na may laway, Robert. Hindi ko maintindihan kung bakit kahit isang maliit na lokal na gang sa bansang siya ay nang ahas na patayin kaming mga tao sa bansa. Alam mo, nababaliw na ang matandang club. Namatay ang kanyang pinakamalungkot na anak, at hindi na siya makapaghintay na dalhin ang mga tao sa Sia Kingdom para magsagawa ng massacre. Dapat nating i-pressure agad ang gobyerno ng Sia Kingdom na direktang alisin ang gang na iyon, at pagkatapos ay hayaan silang ibigay ang mamamatay tao. Lumabas ka. Kung ang usaping ito ay hindi naresolba sa tamang panahon, natatakot ako na ang lumang club ay sasali sa ilang iba pang underground na pamilya at iboto ang kandidato ng Democratic Party, sabi ng isa pang kongresista. Ang ginawa ni Krub sa pagkakataong ito ay talagang nauugnay sa pandaigdigang katayuan ng ating industriya ng pelikula at telebisyon. Kung hindi natin siya tutulungang magligtas ng mukha, maraming kumpanya sa Hollywood ang mawawala ng tiwala sa atin. Robert, nakikinig ka ba sa amin? Bakit ayaw mong magsalita? Marami ang sinabi ng ilang kongresista, ngunit hindi nila maiwasang mabalisa nang hindi nagsalita si General Robert. Huminga ng malalim si General Robert, at sinabing, hindi mo kilala ang isa o ang isa pa. Ang maliit na gang sa iyong bibig. Ang backstage, hindi ito maliit na gang. Ang ilang mga underground na pamilya sa bansang Sia ay hindi maihahambing sa mga sikat na pamilya sa ikatlong antas sa bansang Sia. Anong uri ng backstage ang maaaring magkaroon ng lokal na gang? May panghahamak na sabi ng isang congressman. Napabuntong hininga si Robert at sinabing, Divine Wrath. Ang lahat ng mga miyembrong naroroon ay tumigil sa pag-uusap, at ang kapaligiran sa pinangyarihan ay nagyelo. Makalipas ang mahigit 10 segundo, may nagulat, ano? Ito, paano ito posible? Isang lokal na gang sa Sia Kingdom, na may impyerno sa background. Ipinagkalat ni Robert ang kanyang mga kamay, paumanhin, lahat, sa pagkakataong ito, ang pamilya Krub ay sinipa sa isang kamay na bakal, at hindi komportable para sa atin na makialam sa bagay na ito. Bumalik kayong lahat, wala akong magagawa, sa palagay ko, ayaw ninyong maging kaaway ng mga baliw na demonyong iyon, di ba? Ang ilang mga miyembro ng Kongreso ay puno ng kanyang mukha ay ayaw, ngunit siya ay pinagalitan ng ilang mga salita ng walang magawa, at kinailangan na umalis ng isa-isa. Pagkaalis ng lahat, naging malungkot ang mukha ni Robert, at ngayon ay naaagrabyado siya sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, matangkad pa rin ang alaala niya sa nangyari sa mga miyembro ng Petersburg Club noong nakaraan. Ang mga kontak ni Inferno ay nasa buong mundo, at hindi pa rin siya sigurado kung may mga tao sa impyerno na nakapaligid sa kanya. Kawawang General Robert, ang isang malaking tao na tulad mo ay dapat matakot sa isang desperado. Ano ang silbi ng pamumuhay ng ganito? Isang boses ng babae ang nanggaling sa labas ng pinto, at saka pumasok, isang magandang bihisan, matangkad na lalaki isang balingkinitang blonde na may mahabang buhok. White Queen Sylvia. Kalmadong umupo si Robert sa kanyang upuan. Hindi niya naitanong kung paano nakapasok ang kabilang partido. Marami pa ring paraan para makapasok ang isang legendary powerhouse sa kanyang mansyon. Anong problema kung hinahanap mo ako? Tanong ni Robert. Humajijek si Sylvia at sinabing, narito ako para magtanong, General Robert, oh. Ang Petersburg Club, interesado ka bang alisin ang mga maruruming tao sa Inferno? Chapter 0793 Hindi na ako maglalaro sa iyo. 0793. Ha 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 ha.
Umiling si Robert, kumuha ng sigarilyo, at sinabing, Sylvia, gusto mong makipag-away kay Inferno, kalayaan mo na yan, may sama ng loob sa kanila mga matatanda. Gayunpaman, ito sa kasong ito, ang aming Petersburg Club ay hindi nalalahok. Ang Dragon Knight ay tumigil sa pakikipagtulungan sa amin, at ang Ganesha, na orihinal na nag-claim na nagsasaliksik ng undead na gamot, ay nawala. Hanggang ngayon, marami na tayong na-invest na pera, ano? Wala tayong magandang dahilan para makipagsapalaran at patuloy na labanan si Lucifer. Umupo si Sylvia sa sofa sa tapat ni Robert at sinabing, nalampasan ni Lucifer ang tinatawag na 2 taon ng tinatawag na jihad ay nanloob ang malaking yaman sa buong mundo, at ang kanyang mga tao ay parang mga parasito at vampira, na winawasak ang mga yaman na orihinal na pag-aari mo. Kung hahayaan mo itong mag-isa at hayaan ang kanyang kapangyarihan na patuloy na umunlad, sa huli, ang patuloy na pag-urong, pagbabago at paglaki, at sa wakas ay direktang pinigilan ng mga ito, hindi ko may angat ang aking ulo. Pinaikit ni Robert ang kanyang mga mata at sinabing, ang ganitong bagay, hindi namin kailangan na mag-alala ang iyong puting reyna tungkol sa amin, natural na pananatilihin namin ang aming likas na punto. Talaga, dahil matatanggap ninyong lahat na tinapakan ni Lucifer ang inyong ulo at umakyat sa taas, hindi na ako magsasabi pa tungkol dito. Mahiwagang ngumiti si Sylvia, pero, may isang bagay, baka interesado ang general. Huwag kang bastos, mag-usap tayo ng diretsyo, sabi ni Robert. Sinabi ni Sylvia, sa mga kababaihan ni Lucifer, mayroong isang nakababatang kapatid na lalaki ng isang babae na bagong gising mula sa isang vegetative state kamakailan. Alam ko rin ang tungkol sa bagay na ito. Ang pasyente ay ginagamot sa ating bansa noon. Kung siya ay gumaling o wala ay may kinalaman sa amin, Robert chuckled. Hindi masyadong kakaiba para sa isang vegetative na tao na magising, ngunit. Paano kung bigla siyang nagkaroon ng mental powers pagkatapos magising? Nakangiting sabi ni Sylvia. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Robert, sabihin mo sa akin ng mabuti. Ang vegetative na tao na nagngangalang Feng Xiaowei ay nagising matapos magamot sa droga, at mayroon din siyang malakas na mental power. Ngayon ay sumali na siya sa Abilities Association. General Robert, alam mo. Ano ang ibig sabihin nito? Bahagyang nanginig ang kamay ni Robert na may hawak sa tubo, at halatang hindi kalmado ang kanyang kalooban. Paano mo nalaman ang balitang ito? Hindi ito iniulat ng aming CIA, paano mo nalaman? Curious na tanong ni Robert. Hinaplos ni Sylvia ang kanyang buhok, at kumikislap ang kanyang mga mata, kung sinabi kong, ito ang impormasyong ibinigay ng Sky Eye, malamang na hindi ka magdududa. Kakaibang sinabi ni Robert, Heaven's Eye. Bakit mo gustong ibigay sa iyo ang impormasyong ito? Hindi ba't palagi nilang sinasabing walang malasakit sila sa mundo? Posible kayang magkaroon sila ng away ni Lucifer. Nagsimula kaming gumawa ng gulo para kay Lucifer, na naaayon sa kanilang ugali na gumamit ng mga taktika sa likod ng mga eksena. Ngunit sa ating lakas lamang, mahirap pa ring sirain ang gang ng mga demonyong ito, ngunit kung matutulungan tayo ni General Robert, kung gayon. Tayo maaari kang makakuha ng maraming benepisyo, tama ba? Walang panganib, nasaan ang pagkakataon, posible. Ang desisyon ni General Robert ang magpapabago sa kinabukasan ng magnesium. Sa pakikinig sa mga nakakatuwang salita, talagang napakalma ng puso ni Robert. Siyempre, alam niyang gustong gamitin ni Sylvia ang kapangyarihan ng Petersburg Club nila, pero ayaw nilang gamitin ang kapangyarihan ng mga matatanda at ang katalinuhan ng mga mata ng langit para mapuksa ang mga tao sa inferno. Hanggat namamatay si Yefan at ang kanyang mga nasasakupan, babalik sa kanila ang kayamanan at kapangyarihan na dapat sa kanila sa mundo. Hindi nila kailangang mag-alala na matakot, palagi nilang nararamdaman na may lihim na sumusubaybay sa kanila, at hindi nila kailangang maging mahiyain gaya ngayon, kahit na ang isang underground gang sa Sia Kingdom ay hindi nang ahas na maglinis. Ang punto ay, ang gamot na maaaring gawing isang psychic power user ang isang vegetative na tao ay nagpapasaya sa kanya. Kung talagang umiiral ang ganitong uri ng bagay, maaari nilang baguhin ang hukbo ng mga gumagamit ng kakayahan, na higit sa 1 grado na mas malakas kaysa sa pagbabago ng katawan ng koponan ng Delta Zero. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, huminga ng ilang sigarilyo si General Robert bago sinabing, ang White Queen. Kung tayo ay magbibigay ng suporta at matagumpay na sirain ang impyerno, ito ay talagang magiging malaking pakinabang sa atin. Ngunit gusto kong malaman. Ikaw ano ang gusto mong kapalit sa pagsisikap mong patayin si Lucifer at ang kanyang mga nasasakupan? Ngumisi si Sylvia, huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng pera o kapangyarihan, ang gusto natin ay buhay ni Lucifer, at isang lalaki sa Purgatory Island. Pinaikit ni General Robert ang kanyang mga mata, pwede bang? Nabigo kang mag-aral ng matagumpay. Saliye, ngumisi si Sylvia. Mukhang, matyaga ka pa rin sa usapin ng buhay na walang hanggan. Nawala na kami ng pag-asa. Ang elemento ng parola ng Ganesha ay isa ring panloloko, umiling si Robert at sinabi. Maaaring nabigo ang pananaliksik sa Ganesha, ngunit. Maaaring totoo ang bloodline ni Sally, sabi ni Sylvia. Tumawa si Robert at sinabi, okay, sa buhay, palaging may dapat ituloy, sa kasong ito. Makikipag-ugnayan ako sa ibang tao ng palihim. Upang harapin ang inferno, dapat tayong mag-ingat at ipaalam sa kanila ng maaga, ngunit hindi ito madali.
Sa pakikipagtulungan ng Sky Eye sa pagkakataong ito, at ang ating mga matatandang pinuno ay maaaring makiisa sa Holy Royal Court, nangangahulugan ito na mayroon tayong tatlong S-level na organisasyon, Cobcubon ang isa sa kanila, at pagkatapos ay magkakaroon ng tulong ng Magnesium Army. Tiyak na mamamatay ang mga bandido ng Inferno. Ngumiti si Sylvia ng mapait. Ngumisi si General Robert, hindi pa huli ang lahat, titingnan ko ngayon, ang pinagmulan ng gamot na iyon. Huahay, ZT House. Madaling araw, umuulan ng ulan sa kalangitan, at medyo maulap ang kalangitan. Sa ganoong araw, mas gusto nitong matulog ang mga tao. Gayunpaman, gusto pa rin ni Yefan na bumangon at magsanay ng mga pagsasanay gaya ng dati. Bumangon siya mula sa malaking higaan ni Ning Zimo, at sa tabi niya ay isang babae na nakatalukbong ng kubrekama, na nakahalfbarid ang dibdib, tila walang suot sa loob. Isang magulo na ulap ng buhok, nakahiga, nagdaragdag ng kaunting catamaran at alindog. Siguro dahil matagal na akong hindi nagsasawa na magkasama. Bumalik ako mula sa hapunan kagabi at lumaban ng 2 buong oras bago nakatulog si Ning Zimo. Nang maramdamang gumagalaw ang kama, inaantok na nakita ni Ning Zimo ang lalaki na tatayo na, iniunat ang kanyang payat na braso ng Jade, at hinawakan ang kamay ni Yefan. Asawa, bakit hindi ka sumama sa akin saglit? Nakangiting pinisil ni Yefan ang lotus na braso ng babae, magpa-practice ako, sayang ang oras para matulog ng late. Kung gayon, huwag mo akong yakapin kapag bumangon ka, mahal. Halikan mo ako. Dahil ba ako sa umaga pangit? Mahinang tanong ni Ning Zimo. Nalaman ni Yefan na kahit anong uri ng babae ang karaniwang mayroon siya, gusto niyang kumilos na parang layaw na bata kapag natutulog siya sa kama. Siyempre tuwang-tuwa siya na natugunan ang pangangailangan ng babae, yamakap, niyakap si Ning Zimo, at hinalikan ang mukha nito, Ninger, hindi ka nagsuot ng pabango, bakit ang bango-bango? Natapos na ako sa iyo kahapon, at sa sobrang pagod ay hindi na ako naligo, at nasa katawan ko pa rin ang laway mo, nasaan ang amoy, bulong ni Ning Zimo. Ngumiti si Yefan at ipinasok ang kanyang kamay sa kubrekama. Kung ganoon ay huwag kang maliligo sa kinabukasan. Dapat ay makapag-secret ka ng bango sa iyong katawan. Sayang ang paghuhugas nito. Mas mabuting itago ito para mas maamoy ko. Galit na sinabi ni Ning Zimo, asawa, napaka-perwisyo mo. Hindi na ako makikipaglaro sa iyo, bumangon ka na. Kumuha ng unan ang babae, ibinaon ang ulo sa ilalim nito, at humiga. Tiningnan ni Yefan ang kanyang mga kahangahangang kurba na hindi mate at tago sa ilalim ng kubrekama, at hinihiling na may angat niya ang kubrekama at magmadaling sakupin itong muli. Gayunpaman, alam din niyang pagkatapos ng ganoong paghagis ay natapos na ito sa umaga, kaya't nagtiis pa rin siya sa kaguluhan at nagpunta upang maghugas at tapusin ang pagsasanay. Matapos ang pagsasanay sa loob ng 2 oras, ang mga paggalaw ay nasa lugar, at ang kendo ay pinapraktis habang kumikilos ng napakabilis. Natapos ang buong practice. Si Yefan ay pagod na ang kanyang mga paa ay lumulubog, at siya ay nagugutom. Matagal nang naghanda si Xiao Zhao ng isang malaking mesa ng pagkain, naghihintay na dumating si Yefan upang kumain. Bumangon din si Ning Zimo, sinamahan si Yefan, at sabay na kumain ng almusal na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Asawa, saan ka pupunta, nagtatrabaho ka pa ba? Tanong ni Ning Zimo. Anong klase ang pupuntahan ko? Ngayon kailangan kong magsanay ng mga pagsasanay, magbasa ng maraming materyales, at matuto ng mga medikal na kasanayan. Napakaraming bagay na dapat gawin. The way, pupunta ako sa orphanage mamaya para makita kung paano gumagaling si President Lee, at pinayagan siya. Kinuha lang ng anak ko ang orphanage, at kailangan kong puntahan kung abala siya. Napabuntong hininga si Yefan, napagtanto na talagang abala siya. Sa dining place, nakabukas pa rin ang TV. Gustong manood ni Yefan ng morning news habang kumakain. Habang nakikipag-chat, isang balita sa TV ang nakakuha ng atensyon ni Yefan. Kabanata 0794 Stop It. 0794. Ayon sa Ruad Ian National Television, ang ikatlong tagapagmana ng Ruad Ian Royal Family, na kilala bilang ang pinakamagandang prinsesa sa mundo, si Prinsesa Ingrid Alice Desiree, ay namatay sa mga unang oras ng kahapon lokal na oras. Sa simula, nawala sila. Ayon sa iba't ibang ulat ng European media, tumanggi si Prinsesa Ayer na pakasalan ng pinakamayamang pamilya ng hari sa Europa, at piniling umalis sa palasyo ng tahimik. Sa kasalukuyan, iniutos ni Haring Ruad Ian ang isang pandaigdigang paghahanap para kay Ayer. Ang balita ng prinsesa, at naglabas ng isang talumpati sa telebisyon, umaasa na ang pinakamamahal na anak na babae ay makakabalik sa maharlikang pamilya sa lalong madaling panahon at muling isaalang-alang ang isyu ng kasal. Nakita ni Ning Zimo ang balita at hindi niya maiwasang mapangiti, napaka-interesante ng prinsesang ito. Naglaro din siya ng escape marriage, pero nakatakas talaga siya. Ang mga iniisip ni Yefan ay bumabagsak. Noon pa man ay medyo nalilito siya tungkol kay Ayer. Ang prinsesa na ito ay tila dalisay, mabait, banayad at kaaya-aya, ngunit palagi niyang nararamdaman na ito ay hindi lahat sa kanya. Noong huling beses na nasa Fagwo ako, malinaw na namatay si Ayer sa kanyang harapan, ngunit nawala, ngunit kalaunan ay muling lumitaw na buhay, at sinabing hindi niya siya kilala.
Hindi pa rin maisip ni Yefan kung ano ang kakaibang nangyari sa kanya. Isa pa, may mali sa sarili ni Elle. Hindi madaling makatakas sa proteksyon ng Royal Guards, ungol ni Yefan. Siguro ayaw ng mga Royal Guard na pakasalan ng kanilang prinsesa ang Grand Duke na iyon, kaya tinulungan nila siyang makatakas. Sabi ni Ning Zimo. Pansamantala lang itong may isip ni Yefan, ngunit muli, bakit gumaan ang pakiramdam niya na tumakas ang prinsesa? Ang Grand Duke na nasa listahan ng bastard, ang pamilya ay may mga ari-arian na 3 bilyong euro lamang, at ang pera ay hindi kasing dami niya, bakit niya gustong pakasalan ang gayong magandang babae ng walang bayad? Nararapat na pakawalan na parang kalapati. Masayang bamulong si Yefan sa kanyang puso. Pagkatapos ng almusal, nagmaneho siya sa Ivy Welfare Institute. Pagdating ko sa orphanage, ay nalalayan ang Dean ni Duyuner, naglalakad sa bakuran na nagpapagaling. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Yefan ay ang pagkakaroon ng malakas at pamilyar na kapaligiran sa orphanage. Kuya Yefan, masayang sigaw ni Duyuner. Nandito na si Yefan, ngumiti ang Dean, namumula ang mukha, halatang nasa mabuting kalagayan at gumaling ng maayos. Lumapit si Yefan, tumulong na alalayan si Dean Lee, at bamulong, Yuner, bakit nandito si Xiao Ziner? Brother Yefan, paano mo nalaman na nandito si Sister Xiao? Nagtataka na tanong ni Duyuner. Nararamdaman ko. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Simple lang talaga ang babaeng ito. Oh, natigilan si Duyuner at sinabing, hindi ko rin alam. Si Sister Xiao ay palaging pumapasok at umalis nang walang kahit isang sulat. Siya ay lalapit sa akin paminsan-minsan, ngunit ito ay walang espesyal. Siya ay nakikipaglaro kay Tuan-Tuan. Checkers. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, nandito lang siya, lagi siyang kumusta, kaya pumasok siya sa isang silid-aralan. Si Xiao Ziner, na nakasuot ng pula, ay nakikipagkompetensya kay Tuan-Tuan na may mga pigtails. Ang ibang mga bata ay tila medyo natatakot sa malaking kapatid na ito na may pakiramdam ng distansya, ngunit si Tuan-Tuan ay napakatapang. Kaya, habang nanunood ang ibang mga bata, nakipaglaro ng chess si Tuan-Chuan kay Xiao Ziner. Natalo ka, idiot sister. Mayabang na sabi ni Yefan pagkapasok niya. Namula ang mukha ni Xiao Ziner, at may ibinubulong siya sa kanyang bibig, walang iba kundi ang pagnanais na sunugin ang apoy. Kunin mo, handa akong aminin ang pagkatalo, kumuha si Xiao Ziner ng 100 yuan at inilagay ito sa harap ni Tuan-Tuan. Kinuha ni Tuan-Chuan ang pera at ngumiti ng matamis, Sister Idiot, gusto mo ng isa pang plato? Halika dito. Sino ang natatakot sa iyo? Nang makita ito, nagmamadaling lumapit si Yefan para pigilan siya, huwag kang sumama, paano magkakaroon? Ganito ka, tinuturuan ng iyong mga anak na sumugal sa murang edad. Alam din ni Xiao Ziner na darating si Yefan, inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, magturo ka ng umutot. Hindi siya tinuruan ng matandang babae, ang maliit na batang babae na ito ay hindi natututo ng mag-isa, siya ay matalino. Hindi matabang babae si Tuan-Tuan. Stupid sister. Big idiot. Galit na sabi ni Tuan-Chuan. Tumingin si Yefan kay Xiao Tuan-Chuan, ang batang ito ay tila tumaba kamakailan, at ang taba ng sanggol sa kanyang mukha ay mas kitang-kita, Tuan-Tuan, kanina ka pa ba nakakain? Pwede ba? Narinig kong sinabi ni Yuner, naglaro din siya ng chess kasama ang ibang mga empleyado sa welfare home, nanalo ng pera, at bumili ng merienda, sabi ni Xiao Ziner. Ngumiti si Yefan, hindi ko inaasahan na napakatalino ng batang babae na ito. Dapat niyang gabayan siya ng mabuti sa hinaharap, kung hindi, ang mga matalinong tao ay pupunta sa maling paraan, ngunit ito ay magiging mas masahol pa. Tuan-Tuan, hindi maganda ang pagsusugal, pinaglalaroan ka ng lahat. Huwag mong seryosohin ang pagsusugal, dahil paglaki mo, ang pagsusugal ay maaaring mahuli ng tiyuhin ng pulis. Yumuko si Yefan at nagturo. May kaunting takot sa mga mata ni Tuan-Tuan, Tuan, huwag kang mahuli, hindi ako maglalaro sa hinaharap, tito, ayoko ng perang ito. Kumuha ka ng pera, ngunit sa susunod na bibili ka ng pagkain, huwag mo itong kainin ng mag-isa, ngunit ibigay mo rin ito sa ibang mga bata, para magustuhan ka ng lahat, at hindi ka magiging isang maliit na batang babae, nakangiting sabi ni Yefan. Nagningning ang mga mata ni Tuan-Chuan, at tila hindi niya naisip ang solas yung ito, kaya tuwang-tuwa siyang tumango, nakuha ni Tuan-Chuan. Napakaganda nito. Hinaplos ni Yefan ang buhok ng bata. Tahimik na nakatingin si Xiao Ziner sa gilid na may ngiti sa kanyang mga mata. Matapos makipag-usap sa bata, inilabas ni Yefan si Xiao Ziner sa silid-aralan at sinabi, Miss Xiao, hinahanap mo ba ako dito? Tumigil ka sa pagiging narcissistic, bakit kita hinahanap, ninas lang ako at naglibot-libot, sabi ni Xiao Ziner. Kaya ganyan. Nag-isip si Yefan, syempre hindi siya maniniwala sa sinabi ni Xiao Ziner, kaya nagtanong siya, maaaring nami-miss niya si Yuner. Namilog ang mga mata ni Xiao Ziner, at sinabi niya, oo, mas gugustuhin kong mami si Yuner kaysa hindi ka pansinin, umalis ka. Maglalaro ako sa swing. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si Xiao Ziner sa labas at naglaro mismo sa swing. Alam ni Yefan na wala siyang maitatanong, kaya lumapit siya at ipinagpatuloy ang pakikipag-chat kay Dean Lee.
Mula sa bibig ni Pangulong Lee, nalaman ko na si Du Yuner ay karaniwang namamahala sa lahat ng bagay sa ospital kamakailan, at kapag hindi niya naiintindihan ang isang bagay, nagtatanong siya ng kanyang opinyon. Balak ni Dean Lee na ibigay ang gawain ng foundation at ang kanyang personal na network kay Du Yuner, para magretiro na siya. Ang matanda ay nagpapagaling na sa malubhang karamdaman at pagod matapos mag-usap ng ilang sandali. Pinabalik siya ni Ye-fan at Du Yuner sa opisina upang magpahinga at sabay na lumabas ng opisina. Brother Ye-fan, kung may gagawin ka pa, pumunta ka na lang at mag-abala. Wala akong masyadong oras para samahan ka. Nag-take over ako sa Dean, only to find out na medyo may mga dapat gawin, at medyo busy ako. Marahan na bamantong hininga si Du Yuner. Si Ye-fan ay tumingin sa babae ng may awa, inakbayan siya, idiniin siya sa sulok na dingding, at hinalikan siya. Walang kwenta ang masyadong magsalita. Kapag walang ibang tao sa itaas, mas mabuting gumamit ng ganoong direktang ekspresyon upang maipadama sa mga babae ang kanilang pagmamahal. Bagamat saglit na natigilan si Du Yuner, ang kanyang panloob na nagninangas ay sumambulat, niyakap ang lalaki at positibong tumugon. In love ang dalawa sa isa't isa, ngunit tumakbo si Xiao Ziner sa itaas at sinigawan sila, "Hoy! Stop it!" Kabanata 0795 sa sikat ng araw. 0795. Nagulat ito kay Du Yuner, at mabilis na humiwalay kay Ye-fan, tinakpan ang kanyang magandang mukha, ang kanyang mukha ay namumula na. Malungkot na tumingin si Ye-fan kay Xiao Ziner, "Bakit ka pumunta dito?" Pagkuha ng A. Pagtingin ng malapitan, nakita niyang namumula ang mukha ni Xiao Ziner. Sa kanyang pisikal na lakas, tiyak na hindi ito ang dahilan ng kanyang pagtakbo. Nahihiya ba sila pagkatapos ng kanilang halikan? Ikaw, may pakialam ka sa akin. Sa sikat ng araw, ano ka ba? Alam mo bang immoral ito? Tinuruan siya ni Xiao Ziner ng leksyon habang ang mga kamay ay nasa kanyang balakang. Gustong tumawa ni Ye-fan, "Ilang taon na ito, Miss Xiao, anong problema sa mukha mo? Galit ka? Ako, na-sunburn ang mukha ko, hindi ba? Maulap ngayon. Ano? Bakit ba ang dami mong tanong? Kung nakita ka ng anak mo na naghahalikan, anong epekto sa'yo?" Galit na humakbang pasulong si Xiao Ziner, hinawakan ang kamay ni Du Yuner, at sinabing, "Sumunod ka sa akin. Huwag kang makipag-away sa taong ito." Si Du Yuner ay nalilito at kinakabahan, at sa pilitang hinayla pababa ni Xiao Ziner. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Ye-fan, at may mga haka-haka sa kanyang isipan, ngunit naramdaman niya na ang ganoong bagay ay masyadong walang katotohanan, kaya hindi niya inisip iyon. Para naman kay Du Yuner, na kinaladkad pababa, natakot siya matapos hilahin ni Xiao Ziner sa isang sulok. "Sister Xiao, ikaw, anong problema mo?" Kakaibang tanong ni Du Yuner. "Tinatanong mo pa ako kung anong problema? Alam mo bang may asawa na siya?" "Alam ko, ngunit hindi ordinaryong tao si Brother Ye-fan. Kilala rin ako ni Sister Su at ng iba pa. Maganda ang relasyon namin," sabi ni Du Yuner. Saglit na hinawakan ni Xiao Ziner ang kanyang noo na masakit ang ulo, "Hinahayaan mo siyang samantalahin ka, alam mo ba? Wala kang ang pangalan, kaya matulog ka na lang sa kanya." "Ikaw, bakit ang tanga mo?" Naguguluhan si Du Yuner, at nagtanong na may malarosas na mukha, "Sister Xiao. Paano mo nalaman na nakitulog ako kay Brother Ye-fan?" "Ah." Namula si Xiao Ziner, umiwas sandali ang kanyang mga mata, at sinabing, "Nakikita ko ito. Napakahusay ko." Bagamat naisip ni Du Yuner na kakaiba ito, naniwala pa rin siya at sinabing, "Okay lang, Sister Xiao, ako mismo ang gusto ni Brother Ye-fan, hindi siya ang nagpipilit sa akin. Kung ang lalaking mahal mo ay mag-asawa at magkakaanak, mas mabuti na kasama mo ang lalaking mahal mo. Anyway, si Kuya Ye-fan ay napakabait din sa akin." "Du Yuner, ano ang ginagawa mo? Bakit ka?" Si Xiao Ziner ay nawala ng lakas saglit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Wala akong pakialam. Hindi ka makakasama ni Ye-fan nang walang pahintulot ko. Huwag mo siyang hawakan." Medyo nalungkot si Du Yuner, "Sister Xiao, bagamat iginagalang kita, ito ay isang bagay sa pagitan ko at ni Brother Ye-fan. Hindi kita tagapag-alaga, bakit mo hinihiling sa akin na gawin ito?" Ay, kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mapupulang labi, ngunit hindi niya alam kung paano magsalita. Sinabi ni Du Yuner, "Marami pa akong dapat gawin. Kung wala ka ng ibang gagawin, Sister Xiao, papasok muna ako sa trabaho." Pagkatapos magsalita, tumakbo palayo si Du Yuner. Nang makita ang likuran ng batang babae na tumatakbo palayo, malungkot na bamantong hininga si Xiao Ziner, "Silly girl." Xiao Ziner. Umiling at walang kamalay-malay na hinawakan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang kamay. Pagkaalis ng ampunan, umuwi na. Sa nakalipas na ilang araw, sinuri ni Chu Yunyao ang maraming medikal na data sa akses ng mundo. Si Ye-fan ay nagbasa at nagmuni-muni ng may pananabik. Bago niya namalayan, isang hapon ang lumipas. Ang paghahanap ng paraan para ma-unlock ang mga lason sa katawan ni Angel at buhayin siya ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa magdamag. Habang tinitingnan ni Ye-fan ang impormasyon sa access ng Earth, kailangan din niyang pag-aralan ang iba't ibang pangunahing medikal na prinsipyo. Tulad ng paglubog ni Ye-fan sa karagatan ng medisina lampas sa panahong ito, dumating si Tita Jiang. "Ye-fan, may oras ka ba?
Nakangiting tanong ni Tita Jiang. Lumingon si Yefan at ngumiti at sinabing, anong problema, Tita Jiang? Tama. Pagkatapos magpunta ni Miss at Ling sa kumpanya kagabi, hindi pa rin sila bumabalik hanggang ngayon. Kakabukas pa lang ng bago niyang kumpanya, at ang daming dapat gawin, kaya hindi siya makakaalis. Pero nakikita kong abala at distressed siya, kaya nagpakulo ako ng cordyceps. Chicken soup, sa tingin ko, hindi pa kayo masyadong nagsasama-sama kamakailan, bakit hindi ninyo ibigay sa akin? Tanong ni Tita Jiang. Noon lang nalaman ni Yefan na hindi umuwi si Su Qingzhou kagabi, nakakabaliw ang trabaho ng babaeng ito. Bagamat siya ay nagalit at ang kanyang pisikal na fitness ay mas mahusay na ngayon, kailangan pa rin niyang gumaling pagkatapos ng lahat. Alam ko, ipapadala ko ito sa Xiaoshu. Isinara ni Yefan ang notebook, bumaba para kumuha ng chicken soup, at ilang merienda na ginawa ni Tita Jiang, at nagmaneho papunta sa Splendid Film and Television Company. Ang bagong kumpanyang ito ay inilagay ni Su Qingzhou sa isang malikhaing parke na may magandang kapaligiran malapit sa Giyu Cultural City. Ang buong parke ay pag-aari ng Splendid Group, at ang kumpanya ng pelikula at telebisyon ay sumasakop sa isang malaking lugar. Inabot ng 1 oras at kalahati ang biyahe mula sa bahay patungo sa kumpanya, at matagal ang pagbalik-balik. Hindi nakakagulat na hindi umuwi si Su Qingzhou kagabi. Hindi nagtagal pagkatapos magbukas ang parke, karamihan sa mga bahay ay wala pa ring laman. Sa gabi, tahimik sa labas ng mga walang laman na gusali ng opisina. Pagkatapos ay parada ang kotse at maglakad patungo sa gate ng kumpanya, nakita ni Yefan ang isang pamilyar na figure na nakaupo sa isang bench sa labas ng gate. Nakasuot siya ng makalumang plain white chiffon shirt at light-colored jeans. Bagaman ang mga damit ay hindi naglilinang sa sarili, maaari na nilang ibalangkas ang isang medyo disenteng figure. Siya ay mga 1.65 metro ang taas, at ang mga sukat ay tama lamang. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nahulog sa ilalim ng stool, at ang mga bangs sa harap ay natatakpan ng halos lahat ng kanyang mukha. Sa nakalantad na bahagi, makikita mo ang maseselan at magagandang katangian ng mukha, habang sa kabilang kalahati, malabo mong makikita ang malalaking birthmark sa ilalim ng bangs. Nakayuko ang dalaga, bitbit ang maliit na bag sa kondongan, at tila ba nababaliw sa pagkabagot. Nang marinig ang mga yabag, itinaas ng dalaga ang kanyang ulo at nakitang si Yefan yun, hindi niya maiwasang matigilan. Kamusta ka na? Nakilala rin ito ni Yefan. Ito pala ang babaeng nakilala niya sa supper shop kagabi. Hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing, nagkataon lang, dito ka ba nagtatrabaho? Si Ji Wanqing ay nagmamadaling tumayo. He lowered his head and said, hindi, sumama ako sa pinsan ko. Hihintayin ko siya dito. Salamat kagabi. Oh, nagtaka kaagad si Yefan, kung gayon, bakit hindi ka pumasok? Dahil, bakas sa mga mata ni Ji Wanqing ang kalungkutan, at pinilit niyang ngumiti, wala akong hinahanap, kaya manatili tayo sa labas, maganda ang hangin sa labas. Tama, hindi nagtagal matapos ang pagsasaayos, tumanggo si Yefan, nang hindi nag-iisip, at nakangiting sinabi, pagkatapos ay papasok na ako, Palm. Oo, sagot ni Ji Wanqing. Pumasok si Yefan ng ilang hakbang, at biglang may naisip, nag-alinlangan sandali, ngunit tumalikod at sinabing, girl, huwag mong isipin na maingay ako, may ilang mga salita na gusto kong sabihin sa iyo. Napakurap-kurap si Ji Wanqing sa pagkalito, at mahinang nagtanong, ano ang problema? Sinabi ni Yefan, hindi mo kailangang itago ang iyong ulo dahil sa maliit na bagay na iyon sa iyong mukha, mayroon kang magagandang tampok sa mukha. Maganda ka at maganda ang pangangatawan, bakit hindi ka kumpiyansa? Bumili ka ng mga bagong damit, magpaayos ng buhok, at magbihis ng maayos, tiyak na mas magugustuhan ka ng mga tao sa paligid mo. Natigilan si Ji Wanqing sa kinauupuan, tumangala kay Yefan, walang imik, hindi niya akalain na ganito ang kausap ni Yefan sa kanya. Walang sino man ang pumuri sa kanya ng ganito mula noong siya ay bata pa. Blanko ang isip ng dalaga, at ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag ng ilang beses. Huwag mong isipin na masyado akong nagsasalita, nararamdaman ko lang. Si Yefan ay totoong ngumiti, pagkatapos ay tumalikod at pumasok. Napakalakas ng kabanata 0796. 0796. Hindi sinasadya ni Yefan. Naisip niya lang na napakasimple ng babaeng ito. Kung tutuusin sa performance niya kagabi, she should also belong to a very kind girl. Hindi niya kasalanan na nagkaroon ng malaking birthmark sa kanyang mukha. Wala siyang lakas ng loob na magtaas ng ulo kapag may kausap siya, nakikiayon lang siya, at tiyak na nadidiskrimina na siya mula pa noong bata siya. Bagamat nagkataon lang na nagkita ang dalawa, ngunit 2 beses silang nagkita, at ito ay isang bit ng kapalaran. Kung mabibigyan mo siya ng kaunting kumpiyansa at maibabalik ang sigla ng isang batang babae sa pamamagitan ng mga simpleng salita, bakit hindi mo ito gawin? Naglalakad papunta sa elevator, tiningnan ni Yefan ang karatula sa sahig at dumiretso sa opisina ng general manager sa ikatlong palapag. Ngunit bago makarating sa pintuan ng opisina, naramdaman ni Yefan ang medyo magandang kapaligiran sa opisina. Saan galing ang expert? Labis na naguluhan si Yefan, dahil sa lakas ng taong ito, tinatayang naging maliit ang kanyang konsentrasyon.
Nang makalapit siya, lalo pang kumunot ang noo ni Yefan nang marinig niya ang boses sa loob. Yefang, tungkol sa ating dalawa, kung gusto mong pag-usapan ito ng pribado, pumunta ka dito para i-delay ang trabaho ko, hinahayaan mo bang makakita ng biro sa iba? Si Ling Yue ang nagalit. Nakapusod, medyo may kakayahan at kabayanihan. Sa tapat niya, nakatayo ang isang matangkad at guwapong binata. Ang lalaki ay nakasuot ng handmade exquisite gown, classical at elegante, ngunit ang kanyang ekspresyon at mga mata ay puno ng pagmamataas at pagsalakay. Pinag-uusapan ko ang mga bagay sa aking kasintahan. Sa mundong ito, sino ang naglalakas loob na manood ng mga biro? Ang sinumang tumawa ay nililigawan si kamatayan, pagmamalaki ni Yefeng. Ang isang dayuhan sa tabi niya ay ang producer na nailigtas kahapon, si John Stern, at maingat niyang tinanong, Miss Ling, maaari ba tayong magpatuloy sa pag-uusap? John, syempre pwede naman tayong mag-usap, ako na ngayon, hayaan mo na lang siyang lumabas. Ngumiti ng paumanhin si Ling Yue. Malamig na ngumuso si Yefeng at malamig na tumingin kay John, kung ayaw mong mamatay, lumabas ka. Nagulat si John, ang mga mata at aura ni Yefeng ay nagparamdam sa kanya ng napakalaking pressure, pagkatapos ng lahat, siya ay isang sinaunang mandirigma sa larangan ng konsentrasyon. Yefeng. Inis na inis si Ling Yue, namumula ang mukha niya sa galit, ano ba ang gusto mong gawin? Di ba sabi mo hindi ka pwedeng makialam sa trabaho ko? Sa larangan ng konsentrasyon, plus hindi pa naaabot ang edad, hahayaan kitang magtrabaho sa ibang bansa ng ilang taon. Ngunit ngayon, ang aking cultivation base ay nalagpasan ng mga tanikala, patuloy na bumuti, at ang edad ay umabot na sa oras upang pag-usapan ang tungkol sa kasal. Ikaw ang aking Yefeng. Siyempre, hindi ko na maipapakita ang mukha niya na ganito ulit at umarte sa kahit anong pelikula, sabi ni Yefeng. Bakit? Galit na sinabi ni Ling Yue, hindi mo ako lingkod. Kinaikit ni Yefeng ang kanyang mga mata, siyempre hindi ikaw ang aking lingkod, ikaw ang babaeng nagustuhan ni Yefeng, ang iyong bloodline, ang iyong hitsura, at ang iyong pisikal na kondisyon ay lahat ay maaaring magsilang ng mga natatanging anak at apo para sa aking pamilyang Ye. Ito ay isang kasal na itinakda ng ating mga ninuno, at sila ay natural na may malalim na pagsasaalang-alang. You should be grateful, kasi fiancé ako, I like you. I don't need your likes. I just want to do what I like. I never promised to marry you. I told you kanina na babae ang gusto ko, hindi ikaw. Itong mga mabahong lalaki. Ang magagandang mata ni Ling Yue ay kumikinang, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga pilak ng ngipin. Sinulyapan ni Yefeng si Su Qingzhou na nakatayo sa tabi niya, tumingala pababa, at nagsabi, ibig mong sabihin. Ang babaeng ito, oo, maganda siya, kung gusto mo siya, mapapangasawa kita. Sa hinaharap, kunin mo siya bilang aking asawa, para magkasama pa rin kayo. Natigilan si Su Qingzhou. Bagamat hindi pa niya nakilala ang nobya ni Ling Yue, hindi niya inaasahan ang isang hindi makatwiran, mayabang at dominanteng lalaki. Para bang sa mundong ito, siya ang pinakamalaking pinuno sa langit at lupa, at lahat ay dapat niyang sundin. Si Yefan, na nakatayo sa labas ng pinto, nakasimangot nang marinig niya ito, at pumasok. Sino ang gusto mong kunin bilang iyong asawa? Blanco ang tanong ni Yefan. Asawa. Napatingin si Su Qingzhou sa lalaki ng hindi inaasahan, nagmamadaling tumakbo at sinabing, bakit ka nandito? Ibinaling ni Yefeng ang kanyang ulo at tumingin kay Yefan ng may paghamak at paghamak. Tumingin si Yefan sa kanya at sinabi sa babae, natatakot si Tita Jiang na mapagod ka, kaya hayaan mo akong dalhan ka ng pagkain. At saka, kung hindi ako sasama, tahasang may mananakawan sa asawa ko. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ling Yue, Yefan, huwag kang magkamali, ang taong ito ay mayabang mula pa noong bata pa siya, basta-basta niyang sinabi, huwag kang magalit. Nag-aatubili ng umiti si Yefan, kung hindi dahil sa mukha ni Ling Yue, aakyat na sana siya at nagsimula. Galit ako, kapakipakinabang ba ang magalit? Hindi ako basta-basta nagsasabi ng kahit ano, kahit na gusto ko talagang kumuha ng babae, walang makakapidyaw sa akin. Buong pagmamalaking sinabi ni Yefang, Ling Yue, ikaw ang aking babae, hindi mo kailangang tretuhin ang mga mababang tao na ito. Panatilihin ang iyong hininga. Si Ling Yue ay sasabog na sa galit, Yefang, sapat na ba ang sinabi mo? Bilasan mo. Pumunta. Dahan-daang naglakad si Yefeng papunta sa isang desk, kinuha ang stack ng makapal na script dito, nakinig lang ako sa script na sinasabi mo, at may mga emosyonal na eksena sa pagitan mo at ng iba pang aktor. Paano ko hihilingin sa aking fiancé na makipag-usap sa ibang mga lalaki? Hindi man lang nag-iinarte. Feel lang yan. Ganon din ang intimacy. Pahiram ng upuan mo. Lahat ng action movies ko dati pinapatugtog ko, ano bang problema nitong emotional drama? You are not qualified to stop me. Sabi ni Ling Yue, aakyat na sana siya at bawiin ang script. Gayunpaman, lumitaw ang isang gininto ang aura sa kamay ni Yefeng, na direktang ginawang hindi mabilang na mga fragment ang script. Dahil sa eksenang ito, naging asul sa takot ang producer na si John sa eksena, sumisigaw ng Diyos, at tumakbo palabas sa takot. Sa pagtingin sa mga fragment ng script na lumipad pababa sa isang gulo, ang mga mata ni Ling Yue ay namula, Yefeng.
Masyado ka nang pupunta. Sobra. Masyado kang immature. Ngumisi si Yefeng, ikaw ang aking babae mula nang ikaw ay isinilang. Ikaw ay para sa akin Yefeng, para sa ating pamilya Ye na magmana ng lahi, iyon ang iyong tungkulin, sa halip na maging isang hamak na artista. Bigyan ka ng ilang taong kalayaan, sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa aking palad? Huwag kang magdelusyon. Tiyak na dadalhin kita sa oras na ito pagdating ko. Hindi ako sasama sayo. Kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan, isang mapanghamon, mayabang at malamig ang dugo. Sigaw ni Ling Yue. Malungkot ang mga mata ni Yefeng, Ling Yue, kung hindi dahil sa mga anak ko na kailangang palakihin ng iyong sikmura, gusto kong mapunit ka kung pagalitan mo ako. Ayaw kang itago ng lolo mo at ng iba pa. Halika, patayin mo ako. Hindi kita pakakasalan kung mamatay ako. At hindi ako mangganganak ng anak para sayo. Tumayo si Ling Yue malapit at tinitigan si Yefeng ng hindi dulang. Nagmamadali si Su Qingzhou, umakyat siya at hinayla ang kanyang matalik na kaibigan at sinabing, Wei, huwag kang ganito. Huwag mo siyang guluhin. Nakikita ni Su Qingzhou na itong si Yefeng ay may kakaibang background. Biro ni Yefeng, paano kita papatayin? Ling Yue, hahayaan ko lang iyong mga kamag-anak mo, yung gumagawa ng mga pelikula, nagsusulat ng script, nagtatrabaho para sa iyo, mga kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, lahat sila. Mabangkarote, lahat walang paraan. Walang duda, hanggat gusto ko, kakayanin ko. Umaasa ka ba na dahil ayaw mong pakasalan ako, tapos na lahat ng may kaugnayan sa'yo? Nagpakita si Ling Yue ng bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nagmamadali siya ngayon lang, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon pa rin ng paraan si Yefeng para pilitin siyang sumuko. Kasuklam-suklam. Walang hiya. Gusto ni Ling Yue na umiyak ng masakit. Hindi na nakapagpigil pa si Su Qingzhou, at sinabing, Mr. Ye, sobra ka na, paano mo makakausap ng ganito ang iyong kasintahan? Malinaw na magnanakaw ito na nagnanakaw ng babae, hindi ka ba nahihiya? Ako, si Yefeng, at ako. Kapag ang isang babaeng tulad mo ay nagsalita, oras na para sa kasuklam-suklam na babae na tulad mo na hamarang. Sabi ni Yefeng, at sinampal si Su Qingzhou ng isang sampal sa mukha. Gayunpaman, sa sandaling nakataas ang kanyang kamay, mahigpit itong hinawakan ng kung sino. Itinabilang ni Yefeng ang pagkain, at nang lumapit siya, pinigilan niya lang ang mga galaw ni Yefeng. Sumimangot si Yefeng at sinubukang igalaw ang kanyang kamay, ngunit hindi siya makawala. Hindi niya maiwasang lumingon para tumingin kay Yefeng ng masama, napakalakas mo, bakit, sinusubukan mong ligawan si kamatayan? Kabanata 0797 sapat na ang isang kamay. 0797. Si Yefeng ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay kalmado. Ngunit si Su Qingzhou, na pamilyar kay Yefeng, ay alam na kapag tila walang emosyon ang kanyang asawa, mas nagiging magulo ang kanyang puso. Sanay lang kasi siyang makakita ng malalaking hangin at alon kaya hindi na niya masyadong pinapakita. Natakot si Su Qingzhou na baka tumalsik ang dugo sa lugar, kaya nagmamadali siyang nagpaalala, asawa, siya ang nobya ni Wei. Puno ng pag-aalala si Ling Yue at sinabing, Yefeng, huwag mong gawin ito. Hindi siya kapantay ng mga taga-Susan faction natin. Ito ang negosyo ko, hindi mo kailangang lumangoy sa maputik na tubig. Ngini siya ni Yefeng, so ang mga tao mula sa paksayo ng Shushan ay nakipaglaro laban sa kanya. Narinig mo ba ako? Hindi ako kapantay ng mga rice bucket na iyon. Tumingin si Yefeng sa nag-aalalang mga mata ni Su Qingzhou, at pagkatapos ay sa nag-aalalang tingin ni Ling Yue, at huminga ng malalim. Sa huli, binitawan ni Yefeng ang kanyang kamay at sinabing, ikaw ang nobya ni Ling Yue, ngunit hindi ang kanyang kasintahan. Kung ikaw ay isang taong may tiwala sa sarili, dapat mong hayaan siyang umibig sa iyo, sa halip na saktan siya at kunin siya ng puwersahan. Pag-ibig. Haha. Katangahan talaga, hamak na mga langgam, kung mag-isip lang ng ganoong pag-aaksaya ng oras. Ang iyong pangalan ay Yefeng, tama ba? Bagamat magkaparehas kayo ng apelyido ko, huwag mong isipin na kapareho mo ako. Ang parehong tao. Buong pagmamalaking itinaas ni Yefeng ang kanyang ulo at sinabing, sa buhay ni Yefeng, wala akong masyadong oras para isipin ang mga nakakainip na bagay na ito, mahalaga ang oras ko, at mayroon akong mas malaking misyon na naghihintay para matapos ko. Ang mga babae ay akin lamang napakaliit na bahagi ng aking buhay. Nakikita ko si Ling Yue, na isang pagpapala mula sa kanyang nakaraang buhay. Maaari niyang pakasalan ang aming pamilyang Ye, at dapat siyang magpasalamat sa akin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sumimangot si Yefeng, bigla niyang napansin, ang lalaking ito na nagngangalang Yefeng, nabanggit niya, ay palaging, Ye family, hindi, Ye family. Batay sa background ni Ling Yue, ang Ye clan na ito ay dapat na isang malaking clan. Hindi nakakagulat na hikayatin siya ni Ling Yue na huwag siyang guluhin. Gayunpaman, itong si Yefeng ay nang-ahas na hiyain ang kanyang asawa, at higit sa isang beses, kung kailangan niyang tiisin ito, naramdaman ni Yefeng na walang kabuluhan ng buhay. Dahil hindi ka nakikinig sa payo, hindi ko hahayaan na kunin mo si Ling Yue, at kailangan mong pagbayaran ang halaga para sa pang-iinsulto sa aking asawa ngayon lang, mahinang sabi ni Yefeng.
Ha. Tawa ng tawa si Ye Feng, napakalaking biro. Idiot, sa tingin mo ay pakakawalan ka ng young master na ito. Kung maglakas loob kang pigilan ako, sentensya na ng kamatayan ito. Hinampis niya ng palad si Ye Fan. Napakasimple ng palm technique ni Ye Feng, ngunit akma ito sa paraan ng langit at lupa, at mayroon itong asensya ng sinaunang martial arts palm technique. Ito ay, nagulat si Ye Fan saglit. Dahil, malinaw niyang naramdaman na ang pamamaraan ng palad na ito, tulad ng sinaunang pamamaraan ng espada na nakita niya sa sinaunang puntod, ay isang tunay na sinaunang martial arts palm technique. Isang simple at hindi mapagpanggap na push palm, ang pagkakaugnay ng katawan at braso, walang tahi. Ang isang angkan, gaya ng inaasahan sa isang angkan, ay higit na dalisay at mas makapangyarihan kaysa sa mga sekta na iyon. Malinaw, ang tunay na diwa ng sinaunang martial arts ay napanatili sa clan. Kaya lang, ang pisikal na kalidad ni Ye Feng, cultivation base, at ang kanyang pangunawa sa sinaunang martial arts ay malayo pa rin kay Ye Fan. Sa madaling salita, kahit na nilinang mo ang pinakadalisay na sinaunang martial arts mula pagkabata, hindi ito nangangahulugan na mauunawaan mo kaagad ang malalim na kahulugan nito. Si Ye Fan ay umasa din sa hindi mabilang na mga laban, nagtagal sa dulo ng buhay at kamatayan, sa pamamagitan ng martial arts ng mundo, dumaan sa lahat ng uri ng ups and downs, at pagkatapos ay umasa sa kanyang sariling talento upang maunawaan ang layunin ng espada mula sa sinaunang swordsmanship. Tungkol sa Ye Feng na ito, kahit na ang kapaligiran para sa pagsasanay ng martial arts mula sa murang edad ay maganda at ang kanyang talento ay mahusay, malinaw na hindi niya maabot ang antas na ito. Sa makatuwid, kahit na ang palm technique ni Ye Feng ay makapangyarihan, ito ay isang hanggal na umasa sa isang palad upang talunin si Ye Fan. Hindi nagmamadali si Ye Fan, humakbang siya patagilid, at iniwas ang palad ng tama. Boom! Nang lumabas ang palad na ito, mayroon talagang mapanirang hangin ng palad, na direktang nabasag ang dingding sa likod, at lumitaw ang isang malaking butas. Tingnang mabuti, ito ay hugis ng palm print. Ang swerte mong nakatakas. Ngumisi si Ye Feng, sige, hayaan mong maglaro pa ang young master na ito. Si Ling Yue sa tabi niya ay sumigaw ng malakas, tumigil ka sa pakikipaglaban. Ye Fan, hindi mo siya kayang labanan. Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Ye Fan, natatakot ka bang hindi ako makalaban? Hindi. Ikaw. Oops. Hindi ka makakalaban. Naisip ni Ling Yue sa kanyang sarili, normal lang ang makipag-away, ngunit ang punto ay, mas malala pa. Matapos maunawaan ni Su Qingzhou ang ibig sabihin ng kanyang matalik na kaibigan, sumimangot siya at sinabing, asawa, bakit hindi mo? Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at hinaranggan ang mga salita ng babae. Miss, marami na akong naibigay na mukha para sa girlfriend mo. Ngayon, ito ay isang bagay sa pagitan nating mga lalaki, para masabi mo pa. Tumawa si Ye Feng at sinabi, oo, ito ay isang bagay sa pagitan ng mga lalaki, kayong dalawang babae, tingnan ng malinaw, tingnan kung paano ko siya binugbog hanggang mamatay sa harap mo. Pagkatapos sabihin iyon, muling sinabi ni Ye Feng. Lumapit, kumuha ng mahabang sipa, at kunin ang lalamunan ni Ye Fan. Nakikita ni Ye Fan na ito ay isa pang Kat-Anji tanging sinaunang martial arts. Ito ay isang magandang pagkakataon. Binalak niyang tingnan ang mga sinaunang martial arts na ito na hindi pa niya nakikita noon, kaya hindi siya nagmamadaling lumaban. Mahigpit na sumunod si Ye Feng, at ang dalawa ay lumapag sa damuhan sa ibaba. Nagkatinginan sina Su Qingzhou at Ling Yue na may nag-aalalang ekspresyon, at pagkatapos ay sabay na tumakbo pababa. Si Ji Wanqing, na naghihintay sa gate, ay tumakbo sa damuhan matapos marinig ang paggalaw, at hindi maiwasang matigilan. Pinsan, ikaw, anong problema mo? Napatingin si Ye Fan kay Ji Wanqing nang hindi inaasahan. Hindi niya inaasahan na magpinsan sila. Ito ay talagang kakaiba. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng isang pares ng magpinsan sa mga tuntunin ng karakter at sangkatauhan. Sumigaw si Ye Feng, umalis ka. Huwag mong ipagpaliban ang pagpatay ko. Pagkasabi nito, muling sumugod si Ye Feng kay Ye Fan. Ang kanyang boxing, pomeng, at leg skills ay ang lahat ng pinaka-basic na galaw na hinasa. Bagaman simple, ang kapangyarihan ay walang kapantay. Halos bawat shot ay maaaring magdulot ng parang pagsabog na epekto. Si Ye Fan ay patuloy na nagmamasid ng mabuti, naaalala ang diwa ng sinaunang martial arts na ito sa kanyang isipan, at habang tinitingnan niya ito, lalo siyang nasasabik. Mayroong maraming mga lugar na mahirap maunawaan noon, at mayroong isang pakiramdam ng pagliliwanag. Walang kwentang bagay. Hindi ka ba tumakbo at tumakas? Sinabi ni Ye Feng sa kanyang puso na hindi niya mahuli si Ye Fan. Pagkatapos tumayo ni Ye Fan, sinabi niya, masisisi mo ba ako kung hindi mo ako sinaktan? Sa tingin mo ba naubos na ang lakas ng young master na ito? Sinasabi ko sa iyo, patayin kita, kung magseryoso ako, sapat na ang isang kamay. Tiningnan ni Ye Feng si Ye Fan ng masama, isang gintong aura ang namuo sa kanyang kamay. Maingat itong naramdaman ni Ye Fan sa pagkakataong ito, at nalaman na ang espiritual na enerhiyang ito ay napakalakas. Sa mga tuntunin ng kadalisayan ng espiritual na enerhiya, ito ay hindi bababa sa fangyan ni Xiao Ziner.
Siyempre, nang walang temperatura ng Feng Yan. Gayunpaman, ang mas nakapagpaiba kay Ye Fan ay ang pagkakaroon niya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar sa espiritual na enerhiyang ito. Chapter 0798 Ang agwat sa pagitan natin. 0798. At ipinakita ni Ye Fengyi ang gininto ang aura na ito, at hindi rin komportable ang tatlong babae na nanunood ng may kaba sa paligid. Dahil mayroong hindi maipaliwanag at makapangyarihang pamimilit na kumakalat sa lahat ng direksyon, na pumupukaw ng sindik at takot sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Para bang ang Ye Feng na nasa harap niya ay hindi na isang ordinaryong tao, ngunit isang mas mataas na antas na species, at pinigilan niya sila sa mga tuntunin ng primitive instinct. May bakas ng takot sa mga mata ni Ling Yue, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso, hinawakan niya si Su Qingzhou at sinabing, Xiao Shu, umalis na tayo, napakabilis ng tibok ng puso ko. Nakaramdam din ng hindi komportable si Su Qingzhou, ngunit hindi. Hindi gaanong halata tulad ni Ling Yue, Wei, hindi ba mas mataas ka sa cultivation kaysa sa akin? Bakit napakasama mo? Wala itong kinalaman sa cultivation. Dulot ito ng bloodline ng kanilang pamilya Ye at ng mga exercises na ginawa nila. Walang magawang sabi ni Ling Yue. Kung gayon, bakit okay ang pakiramdam ko? Pagtataka ni Su Qingzhou. Ay, hindi ko alam, baka iba ang tao. Nag-aalalang sabi ni Ling Yue, sa ngayon, huwag kang mag-alala tungkol dito, pakiusap hikayatin ang iyong asawa, magdudulot ito ng aksidente. Tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan, bahagyang ngumiti, okay lang, naniniwala ako sa asawa ko, dapat may mga ideya siya. Ikaw, nababaliw na si Ling Yue, hindi niya maiwasang magtaka, napakatanga ba ng mga babaeng umiibig. Bagamat hindi rin komportable si Ji Wanqing, ayaw niyang lumayo at nanatili sa gilid ng may pagkabalisa, sinusubukang pigilan ang dalawa, ngunit natatakot siyang sisihin. Tumingin si Ye Feng kay Ye Fan na may mapaglarong ekspresyon, at sinabing, tama, maaari kang tumayo at huwag umatras. Handa ka na bang mamatay, o natatakot ka bang maglakad? Wala talagang naramdaman si Ye Fan. Parang walang epekto sa kanya ang pressure, itong golden aura. Kaya lang, bamulong si Ye Fan sa kanyang puso, ang taong ito ay maaaring napakabahong umutot, ngunit muli, sa kanyang edad, ang magkaroon ng ganitong antas ng paglilinang ay talagang isang henyo sa mga henyo. Nakakaawa na itong si Ye Feng ay may katamtamang kaalaman. Hindi niya alam na may mga araw sa labas ng langit, at may mga tao sa labas ng mga tao. Sa mundong ito, hindi lang siya ang henyo. Inisip lamang ni Ye Feng na si Ye Fan ay natakot, at sinabing may masamang ngiti, wala ka man lang panloob na lakas, kaya maaari kitang lutisin sa isang kamay, at ito ay isang magandang resulta. Kung gusto mong sisihin, ikaw ang may kasalanan. Kapag ang isang taong hindi dapat magalit, ay nagpapakita pa rin ng iyong kakayahan sa harap ko, hindi mo talaga maintindihan, sa mata ng young master na ito, ang mga tulad mo ay walang pinagkaiba sa mga langgam sa lupa. Si Ji Wanqing sa gilid ay nababalisa, naramdaman niya na sa sandaling siguradong mamamatay si Ye Fan kapag binaril ni Feng Feng, kaya dali-dali siyang sumigaw, pinsan. Mangyaring huwag siyang patayin, siya ay isang mabuting tao. Ji Wanqing, anong sinabi mo? Naglakas loob kang mamagitan para sa kanya. Ano ang relasyon mo sa kanya? Lumingon si Ye Feng at nagtanong ng kakaiba. Nakakilala ako ng ilang masamang tao na nanloko sa akin kagabi. Tinulungan niya ako. Pinsan, patawarin mo siya, pakiusap ni Ji Wanqing. Gusto mo magbago din isip ko. Umalis ka na. Saway ni Ye Feng. Takot na takot si Ji Wanqing kaya tahimik lang siyang napaatras, patuloy na iminuwestre si Ye Fan gamit ang kanyang mga mata, halatang sinasabihan si Ye Fan na tumakas kaagad. Noon lamang nalaman ni Ye Fan na ang pangalan ng batang babae ay Ji Wanqing, at bahagyang ngumiti ito sa kanya, sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Napakawalang kwentang lalaki, kailangan mo talaga ng babaeng mamagitan para sa iyo. Kung maglakas loob kang pigilan ng young master na ito, may isang paraan lang para mamatay. Kung wala kang huling salita, mamatay ka na lang. Ngumisi si Ye Feng at ngumisi, umiihip ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang figure ay mabilis na dumating sa harap ni Ye Fan, at binaril ito gamit ang isang palad. Sa pagkakataong ito, ang push palm na nagsasama ng gininto ang espiritual na enerhiya ay may napakalaking saklaw, at ang kapangyarihan nito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang golden illusory palm print ay tila tumakip sa buong katawan ni Ye Fan, durog-durog ito, at pumatay sa kanya. Ang dalisay na sinaunang martial arts, na sinamahan ng malakas na aura, ay talagang pambihira. Kaya lang, ang pisikal na kalidad ni Ye Fan ay napaka-abnormal na, at ang kapangyarihan ng langit at lupa sa ilalim ng kanyang kontrol ay mas malalim na enerhiya kaysa sa espiritual na enerhiyang ito. Nang ang palad ni Ye Feng ay parang putol na kawayan, kinuyam ni Ye Fan ang kanyang kamao gamit ang kanyang kaliwang kamay, tila mura patungo sa kanyang palad, at sumuntok. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nakapaloob sa kamao ni Ye Fan. Gamit ang isang kamao at isang palad, si Ye Fan ay gumawa ng mabilis na paghatol. Sa sandaling dumating ang kamao, gumuho ang mga gintong bakas ng palad, at ang kapangyarihan ay nakakalat sa lahat ng direksyon, at ang nakapalibot na kerehan ay puwersahang inalis. Boom!
Sa mahinang tunog, lumubog ang mga paa ni Ye Fan ng higit sa 10 sentimetro ang lalim. Gayunpaman, si Ye Feng, ngunit ang kanyang katawan ay umatras, umaatret siya ng 7 o 8 hakbang bago siya tumayong matatag. Ang mukha ni Ye Feng ay napalitan ng galit tungo sa galit, at ang kanyang mga mata ay nagbago, paano ito naging posible? Wala kang cultivation base, paano mo hinarang ang palad ko? Ang tatlong babae sa tabi ni Su Qingzhou ay hindi nagulat, si Ling Yue ay hindi nagulat. Napatulala din sina Ji Wanqing at Ji Wanqing. Akala nila ay magiging kakilakilabot si Ye Fan, ngunit hindi nila inaasahan. Si Ye Fan talaga ang may kapangyarihan. Bakit ang dami mong tanong, pumunta ka pa, malamang hindi mo pa nasusubukan ang iyong makakaya, mahinahong ngumiti si Ye Fan at ikanawit ang kanyang daliri. Ang mga mata ni Ye Feng ay namumula sa galit, kailangan kong sabihin. Talagang nagalit ka sa akin, gumagawa ka ng isang napakadelikadong bagay, naiintindihan mo. Si Ye Fan ay tahimik na nanunood, siya gusto kong makita kung ano pa ang magagawa nitong pamilyang Ye. Sa hinaharap, tiyak na kakailanganin niyang makilala ang mga tao mula sa angkan, at hindi maiiwasan ang mga labanan. Ang karagdagang impormasyon ay palaging mabuti. Matapos huminga ng malalim si Ye Feng, ang gininto ang aura sa kanyang katawan ay patuloy na tumitindi, na parang ang gintong apoy ay nagsimulang mag-apoy sa kanyang buong katawan. Kaagad na sumunod, ang mga mag-aaral ni Ye Feng ay nagsimula ring magkaroon ng gininto ang apoy, at isang mas malakas na presyon kaysa sa kumalat noon. Nang makita ang eksenang ito, nagmamadaling tumalikod si Ji Wanqing at sumigaw kina Su Qingzhou at Ling Yue, dalawang kapatid na babae, umalis na tayo rito. Delikado dito. Hindi pa ba tayo sapat na nakatayo? Nadama ni Su Qingzhou na 20 o 30 metro ang layo ay sapat na. Hindi sapat. Kulang talaga. Pakiusap, tumakas ka. Nagmamadali si Ji Wanqing. Lubos na naniwala si Ling Yue, si Wanqing ay isang tapat at mabait na bata, hindi siya magsasalita ng walang kaparekan, umalis na tayo. Ang tatlong babae ay nakinig sa mga salita ni Ji Wanqing at pumunta sa isang bukas na lugar 50 o 60 metro ang layo. Ngunit sa oras na ito, sa pagbabalik tanaw, si Ye Feng ay nasa himpapawid na, at ang kanyang aura ay nagangat ng kanyang katawan ng higit sa kalahating metro mula sa lupa. Ye Fan ang pangalan mo, tama. Malungkot na sabi ni Ye Feng, ang isang hamak na taong tulad mo ay hindi mauunawaan. Ako, si Ye Feng, ay ipinanganak sa pamilyang Ye, nakatanggap ako ng pinakamahusay na patnubay mula noong bata pa ako, at natutunan ko ang pinakamakapangyarihang ang sinaunang martial arts. Ako ay tulad ng isang matigas, matalas na tibak, na nakatakdang magningning. At ikaw, kahit parang espada, ay isa lamang putol na espadang nababalutan ng putik at kalawang. Ngayon, hahayaan kita, itong basurang sirang espada, na makitang malinaw ang pagitan natin. Kabanata 0799 Rusty Sword. Kasabay ng 0799. Bumagsak ang boses ni Ye Feng, ibinuka ni Ye Feng ang kanyang mga braso, at ang gininto ang aura sa kanyang katawan ay tila ginawa siyang araw. Sa nakakapasong kinang, ang umaalon na aura na ito ay tila marahas na sisabog sa anumang oras, napaka hindi matatag. Kahit na magkahiwalay sila ng 12 ng metro, naramdaman ng tatlo ni Su Qingzhou ang malakas na enerhiyang nakapaloob dito. Naunawaan din nila sa wakas kung bakit hiniling ni Ji Wanqing na tumakbo sila ng mas malayo, talagang napakadelikado. Tahimik na nanood si Ye Fan, at hindi siya nagmamadaling bumaril o hamarang, dahil nararamdaman niya na si Ye Feng ay napapaligiran ng maraming espiritual na enerhiya, at hindi niya kailangang harapin siya. Nagtataka si Ye Fan, paano siya pinaplano ng lalaking ito na patayin sa isang galaw. Sa sandaling ito, bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Ye Feng, malamig siyang ngumiti, at ang kanyang mga braso ay biglang humalukip-kip. Ang umaalon na gininto ang aura na ito ay mabilis na bumuhos sa kanyang mga kamay na parang tubig, na nag-uugnay sa isang gintong bola ng liwanag. Hindi maiwasan ni Ye Fan na matigilan, hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang aura control skill, may paraan talaga ang kakaibang kakayahan ng clan na ito. Pumunta ka sa impyerno. Kasabay ng pagbagsak ng boses ni Ye Feng, ang bola ng liwanag na namuunang nakakatakot na aura ay biglang sumambulat na may sinag ng liwanag. Ang sinag ng liwanag na ito ay lumawak mula sa isang maliit na punto, at sa isang kisap mata, nasakop nito ang hanay ng daan-daang metro kwadrado, tulad ng isang malaking shockwave na nilalamon ang lahat. Ang nakakasilaw na liwanag ay kumislap, at isang hukay na ilang metro ang lalim ang naiwan sa lupa. Ang ikinalamig at pawisan ng tatlong babae sa di kalayuan ay isang 4 na palapag na bahay sa tapat, kalahati lang ng bahay ang direktang naapektuhan, at may cylindrical depression sa gitna, na parang isang square cake na kinagat. Malaking kalahati. Ang isang malaking piraso ng grabo at bakal na mga bar ay nahulog sa lupa, at ang mga damo at mga puno ay naging alikabok. Ang lakas ng galaw na ito, natatakot ako na may libu-libong tao sa harapan nila, at maaari nilang patayin sila ng direkta. Ito ang kabayaran ng pag-provoke sa young master na ito. Bumagsak si Ye Feng sa lupa na may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran. Anong presyo ang maaaring halaga nito? Biglang nagulat si Ye Feng at lumingon sa hindi makapaniwala.
Nakapagtataka na makitang si Ye Fan ay tahimik na nakatayo sa likuran niya 10 metro ang layo. Sa kidlat at flint ngayon lang, sa napakabilis na trick at napakalaking damage area, lumabas si Ye Fan nang hindi inaasahan. Si Su Qingzhou sa di kalayuan ay namutla lang, ngunit matapos makita ang figure ni Ye Fan, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Lalong hindi kapanipaniwala sina Ji Wanqing at Ling Yuwei, hindi na nila naiintindihan, gaano kasagrado si Ye Fan. Paano ito posible? Kailan ka pa nakasunod sa akin? Galit na tanong ni Ye Feng. Si Ye Fan ay mukhang kalmado at mahinang nagsabi, ang iyong galaw ay napakalakas. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong maaaring gumamit ng espiritual na enerhiya na tulad nito, ngunit sa kasamaang palad, ang iyong mga detalye ay hindi masyadong maganda. Kung maaari kang gumamit muna ng kaunting enerhiya. Abangan ang aking kinaroroonan, baka hindi ito walang laman. Hindi mo ko kailangan turuan. Isa kang kasuklam-suklam na tao, hayaan mo lang na lumayo ka. Umungol si Ye Feng, at muling nag-ipon ng aura. Hindi na siya binigyan ni Ye Fan ng isa pang pagkakataon, umiwas siya, sumugod sa harap ni Ye Feng, at direktang hinawakan ang kanyang balikat. Huwag mo nang isipin iyon. Binalak siya ni Ye Feng na pigilan, ngunit agad itong hinawakan ni Ye Fan at hinawakan ang kanyang pulso. Sa isang malakas na over-the-shoulder fall, si Ye Feng ay direktang natamba sa lupa. Bang! Lumubog ang lupa sa hukay, at halos malaglag ang mga buto ni Ye Feng, at pilit siyang inalalayan ng aura. Hindi ka panipaniwala si Ye Feng na si Ye Fan, na walang anumang cultivation base, ay hindi natatakot sa kanyang aura na pamimilit, ngunit nasira niya ang kanyang aura defense sa pamamagitan ng puwersa ng kanyang katawan. Bastos ka, ako. Sinubukan ni Ye Feng na itaas ang kanyang kamay para lumaban, ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, muling hinawakan ni Ye Fan ang kanyang leeg. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang leeg, itinaas ito, at malakas na tumama sa lupa. Bang! Ang ulo ni Ye Feng ay nabasag sa damuhan, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng putik. Ang sakit na dulot ng pagniwi niya at parang laglag ang ngipin niya. Gatlang Gustong sampi ni Ye Feng, ngunit ang kanyang bibig ay puno ng damo at dumi, at malapit nang lumuwa ang kanyang mga mata. Si Ji Wanqing, na nasa di kalayuan, ay nakakita ng eksenang ito, at mabilis na tumakbo, nagmamakaawa, itong Ginoo. Huwag mong patulan ang pinsan ko. Please don't hit. Nakita ni Ji Wanqing si Ye Feng na binugbog. Napakapit sa lupa para matalo, sabik na umiyak. Napagtanto din ni Ling Yuwei na hindi maganda ang sitwasyon, at sumigaw, Ye Fan. Huwag kang pumatay ng tao. Kung hindi, may malaking mangyayari. Si Ye Fan, na labis na nagmamalasakit, ay inangat ang ulo ni Ye Feng at sinabing, insultuhan mo ang aking asawa, sarili ang kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ni Ye Fan ang katawan ni Ye Feng sa hangin, na sinundan ng isang suntok. Ang putok ni Ye Fan ay kasing bilis ng kidlat, sumuntok sa laman, at si Ye Feng ay walang oras upang labanan. Talagang tinamaan ang katawan niya sa hangin, parang sandbag, at hindi man lang siya malaglag. Nang makita ang malahalimaw na bilis at lakas ni Ye Fan, sina Ji Wanqing at Ling Yuwei ay parehong natulala. Dapat mong malaman na si Ye Feng ay isang martial artist na nasa larangan ng konsentrasyon, at mayroon siyang kakaibang kasanayan, kaya napahiya siya sa harap ni Ye Fan. Nang direktang sinuntok ni Ye Fan si Ye Feng at gamulong sa lupa, nabali si Ye Feng ng ilang tadyang, at may mga galos sa buong katawan, asol ang ilong at namamaga ang mukha. Sa kanyang mga mata, may kawalan ng pag-asa at takot, at mayroong isang uri ng masayang maingay na kabaliwan, hindi matanggap na siya ay inabuso ng dugo. Sabi mo, hayaan mo akong makita ang agwat sa pagitan natin, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo, ito ang agwat sa pagitan natin. Hindi ka man lang makalaban sa harap ko, walang pakialam na sabi ni Ye Fan. Makukumpirma na ni Ye Fan na itong Ye Fengkong ay may cultivation base at kakaibang kaalaman, ngunit ang kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban at ang kanyang sinaunang martial arts ay mas mababa sa kanya. Para harapin ang ganoong tao, hindi man lang magagamit ni Ye Fan ang sword intent, umaasa lang sa kanyang malupit na katawan at mga kamao, kaya niya itong talunin. Ikaw. Sinubukan ni Ye Feng na bumangon, ngunit siya ay nasa sobrang sakit na ang kanyang buong katawan ay malapit ng malaglag, at hindi niya ito masuportahan. Dahan-daang naglakad si Ye Fan patungo kay Ye Feng at sinabing, sabi mo, isa kang matalas na espada, ngunit isang natitirang espada na nababalot ng putik at kalawang. Ang pagkakatulad na ito ay angkop, ngunit nagkamali ka sa isang bagay. Ang dahilan kung bakit marumi at puno ng kalawang ang espada ay dahil sa patuloy na pagdaloy ng dugo at patuloy na pagpatay sa kalaban. Ang isang maliwanag at walang kamali-mali na espada na tulad mo ay isang simple at magandang palamuti. Ngunit hindi ito masyadong magagamit. Nakinig si Ye Feng. Sa mga salitang ito, lalong namula ang kanyang mukha, at bumulwak siya ng isang subo ng dugo. Natarante sina Ji Wanqing at Ling Yuwei kay Ye Fan, ang lalaking ito ay parang bundok, na nagpapatingin sa mga tao. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay puno ng pagmamataas. Tungkol naman sa desisyon ni Ye Fan na pumatay, hindi na niya ito masyadong iniisip. Gayunpaman, mauunawaan niya kahit na anong pagpipilian ang ginawa niya.
Napakaraming iniisip ni Ye Fan, gayunpaman, na-provoke na niya ang pamilyang Ye na ito, at walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng pambubugbog at pagpatay. Lumapit si Ye Fan kay Ye Feng at nagplanong sipain ang ulo ng taong ito ng isang sipa. Ngunit sa sandaling ito, isang tinig ang sumigaw mula sa malayo, huwag mong saktan ang kanyang buhay. Kabanata 0800 ang ikalawang bagay. 0800. Hindi napigilan ni Ye Fan na matigilan nang marinig niya ang tunog, at nagtatakang tumingin sa likod sa matipunong lalaking naka-uniforme ng militar na lumilipad na parang ihip ng hangin mula sa malayo. Dragon King. Kung hindi dahil sa biglaang pagpapakita ng amo ng Dragon Soul, maaaring hindi payag si Ye Fan na tumigil. Ang Dragon King, na may time na ekspresyon at sabik na mga mata, ay iniunat ang kanyang kamay at sinabi, Ye Fan, bitawan mo ang batang ito, huwag mong saktan ang kanyang buhay. May ilang naiisip na pumasok sa isip ni Ye Fan. Naalala niya na sinabi sa kanya ni Sally Ye na ang kasalukuyang Dragon King, na ang tunay na pangalan ay Ye Longteng. Pareho silang pinangalan ng Ye. Nang makita kung gaano nag-aalala ang Dragon King, maaari ba itong baka siya ang anak mo? Tanong ni Ye Fan. Sumimangot ang Dragon King, nag-alinlangan, at bumantong hininga, hindi, pero pamangkin ko siya. Natigilan si Ye Fan. Oo naman, ang Dragon King ay galing din sa background ng clan. Sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang nakakagalit na enerhiya sa Dragon King ay talagang katulad ng kay Ye Feng, ngunit nakalimutan niya ito noong una. May dugo at putik sa lupa, ang nahihiyang Ye Feng ay sumigaw ng paos, Tito. Naglakas loob siyang guluhin ang ating pamilya Ye. Bakit hindi mo siya hulihin at patayin? Tumahimik ka. Malakas na sumigaw ang Dragon King, tinitigan ang kanyang mga mata at nagsabi, Fenger, sa tingin mo ba ay hindi pa sapat ang gulo na idinulot mo? Sino ang nagbigay daan sa iyo na tahasang sirain ang mundo? Itinuro ni Dragon King ang mga nawasak na gusali doon, na may bakas ng puot sa kanyang mukha. Hindi mapag-aalinlangan ang sinabi, nabalitaan ko na lumabas ka sa angkan at pumunta sa Huahay. Matagal na panahon na rin mula nang makita-kita ni Yue. Ngunit noong una kang dumating, ikaw. Nagdulot ka talaga ng ganitong sakuna. Kung hindi dumating ako sa tamang panahon, nasa panganib ang buhay mo. Alam mo ba, ako ay may problema. Ang lalaking ito ay nangangahas na pigilan akong kunin ang aking kasintahan, hindi ba dapat mapahamak? Sigaw ni Ye Feng. Tumahimik ka. Narinig ng Dragon King ang pagsabog ng galit, ilang beses na sinabi sa iyo ng aking tiyuhin na ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Ye, mayroon kang isang marangal na kadugo, dapat mong pretuhin ang iba ng may kagandahang loob, at hindi ka maaaring mangbuli sa iba, bakit ka pa rin dominanti? Kinagat ni Ye Feng ang kanyang mga dagwang ngipin, pinilit niya ako. Deserve niya ito. Tumakbo si Ji Wanqing na may luha sa kanyang mga mata, at sinabing, Pinsan, huwag mo nang pag-usapan iyon, buti na lang at pumunta rito ang aking tiyuhin. Kung hindi, ikaw ay umalis ka na. Ji Wanqing. Hindi mo naman turn para makialam. Nagulat si Ji Wanqing, napaatras siya ng ilang hakbang, puno ng hinaing ang kanyang mga mata. Tumakbo si Ling Yue at niyakap si Ji Wanqing, at galit na sinabi, Hoy! Ye Feng! Ang pinsan mo ay nagmamalasakit sa iyo, ang sama ng ugali mo. Kung dumating si Uncle Longteng, patay na kayong lahat, alam mo ba? Kilala rin ni Ling Yue ang Dragon King. Oo, ngunit nagulat ang babae na kilala pa nga ni Ye Fan ang Dragon King. Itong Ye Fan. Ano ang pinanggalingan? Lalong naging mausisa si Ling Yue. Utut. Naglakas loob ba siyang patayin ako? Umindayog si Ye Feng at sinigawan si Ye Fan, halika. May kakayahan kang patayin ako. Tumahimik ka. Umakyat si Dragon King at itinulak si Ye Feng kay, si Ye Feng, na malubhang nasugatan, ay muling bumagsak sa lupa. Tiyo. Ikaw. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Ye Feng, tinulungan mo talaga siya. Hindi pinansin ng Dragon King ang sinabi ng kanyang pamangkin at bumalik kay Ye Fan at sinabing, ano ba ang nangyari ngayon, di ba? Itigil mo na, Ye Fan, dahil hindi siya tinuruan ng mabuti ng ating mga matatanda, kukunin ko siya at hayaan siyang magmuni-muni sa mga taong Wei. Nang lumiko ang Dragon King upang ilayo si Ye Feng, pinigilan siya ni Ye Fan ng walang ekspresyon. Pinatay siya. Hindi ko sinabi. Nangako akong hindi ko siya papatayin. Natigilan ang Dragon King, at nahihirapang tumalikod, hindi mo man lang ako binibigyang mukha, di ba? Ngumisi si Ye Fan, bakit magbibigay? Pamilyar ba tayo? Oh, matatalo mo ako. Ang Dragon King ay mukhang malungkot at walang katiyakan, ngunit sa huli, siya ay bumantong hininga lamang at tumango, napakatalentong tao sa bansa, Ye Fan. Nanalo ka, inaamin ko, ikaw na binata, kukunin kita walang paraan. Dahil alam mo, kung gayon huwag mo akong pilitin na gawin ito sa iyo. Ang mga mata ni Ye Fan ay mabangis. Wala siyang paraan palabas. Ang clan dapat ang clan. Labanan natin at tingnan kung sino ang natatakot kung sino. Kung hindi mo siya kayang talunin, ang malaking bagay ay ang pagtakas sa ibayong dagat, at hindi ka masasakyan sa mukha at matiis ng agrabyado. Ngunit matalas nang umiti ang Dragon King, naaalala ko, may utang ka pa sa akin. Nagulat si Ye Fan, ang matandang ito, sa ganoong pagkakataon,
ay binanggit ang relasyon sa pagitan niya at ng Dragon Soul. Sa ilalim ng pangako. Iyo ba, hindi kaya ang pangalawang bagay na gusto mong gawin ko ay huwag siyang patayin? Natigilan si Yefan. Napakaraming tao sa mundo ang nagmamakaawa kay Lucifer, ang hari ng impyerno, na gumawa ng mga bagay. Ang paghiling sa kanya na gawin ang isang bagay ay isang napakalaking tukso, pagkatapos ng lahat, ang impluwensya ni Yefan sa mundo ay ipinapakita. Gayunpaman, ang Dragon King ay talagang nagplano na, pekehin ang publiko upang tulungan ang pribado, at kinuha ang ganitong uri ng pangako upang iligtas ang mapaglarong pamangkin na ito. Oo, huwag mong patayin si Fenger, hindi ito dapat lumabag sa humanismo, hindi ito krimen, ito ay kabaitan, pagliligtas sa buhay ng isang tao. Asawa ko, isang salita ang mahirap sundin, at tinutupad mo ang iyong salita, ayaw mo bang labagin ito? Pangako mo ba? Ang mga mata ni Yefan ay pabago-bago, nanlalamig saglit, at nahihirapan saglit. Sa sandaling ito, si Su Qingzu ay lumapit sa kanya, hinayla ang kamay ng lalaki, at mahinang sinabi, asawa, kalimutan mo na ito, kung hahayaan mo siyang mamatay, maaari mong alisin ang isang bagay na ipinangako mo sa Dragon Soul. Hindi ito kawalan. Tumingin si Yefan sa babae, nakasimangot at nag-isip sandali, at sinabing, bueno, dahil sinabi ng iyong asawa, pagkatapos ay hahayaan ko siyang mabuhay. Ngunit sa susunod na i-provoke mo ako, hindi ito magiging maganda. Good luck. Nakahinga ng maluwag ang Dragon King, ang kanyang mga mata ay komplikado at totoo, Yefan. Maiintindihan mo ang dahilan kung bakit ko ginawa ito, huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito ay gagawin kong matino si Fenger. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, anyway, kung papatayin ko siya o hindi, magkakaroon ng gulo. Dahil handa kang mag-aksaya ng pagkakataon para gawin ko ang mga bagay para sa kanya, susundan kita. Nang marinig ito ni Yefang sa lupa, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Talagang umasa siya sa Dragon King para humingi ng awa, kaya halos hindi siya nakaligtas. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Tito, ako, gusto ko siyang patayin. Gusto ko siyang mamatay. Hindi na siya binigyan ng Dragon King ng isa pang pagkakataon na bumangon sa pagkakataong ito. Miss Su, sabi ng Dragon King kay Su Qingzu, para sa mga ari-arian na nawasak dito, ipapalipat ko sa iyong account ang kompensasyon na pera. Naistorbo ka ng pamangkin ko. Pasensya na. Napailing si Su Qingzu na may ngiti. Umiling siya, okay lang, naparusahan din siya, pero sana magpakita siya ng respeto sa girlfriend ko. Hey! Sinabi ng Dragon King kay Ling Yue, Yue, alam kong hindi karapat-dapat si Fenger para sa iyo, ngunit ang kasal ay napagpasyahan ng mga matatanda. Ikaw, huwag mong pahirapan ang dalawang pamilya. Sumaludo si Ling Yue at sinabing, Tito Longteng, alam kong isa kang matuwid na tao. Ayokong magsinungaling sa iyo. Hindi ako magpapakasal kay Yefeng. Kung pakakasalan ko siya, mas gugustuhin kong mamatay. Ikaw, paano mo malalaman na hindi siya magbabago sa hinaharap? Labis na nanlumo ang Dragon King. Kahit ngayon, parang wala na siyang intensyon na magbago. Sa tingin ko, dapat mong suriin kung sino ang gumawa sa kanya ng ganoong karakter, sabi ni Ling Yue na may kaunting malalim na kahulugan. Sumimangot ang Dragon King, umiling at bumantong hininga, at sinabi kay Ji Wanqing sa tabi niya, anak, umalis na tayo. Si Ji Wanqing ay naglabas ng panyo at pinunasan ang walang malay na mukha ni Yefeng. Matapos marinig ito, tumalikod siya para magpaalam kina Yefan at Su Qingzu. Mr. Ye, Miss Su, Sister Yue, aalis na ako. Mahinang sabi ni Ji Wanqing. Hindi masama ang ugali ni Yefan sa babaeng ito, ikanaway niya ang kanyang kamay, sa susunod na may pagkakataon ako, kumain ka ng skewer. Kinagat ni Ji Wanqing ang kanyang mga labi, ngumiti, at tumango. Pagkaalis nilang tatlo, sa wakas ay hindi na napigilan ni Ling Yue. Lumingon siya at seryosong nagtanong, Yefan, sino ka? Bakit kilala mo si Uncle Longteng? Pagtatapos ng kabanatang ito,